Nawalan agad ang isang player ng Golden State after maoperahan dahil sa ACL injury si DeAnthony Melton. Hindi na siya makakalaro buong season. Mawawala din sa Golden State ang nasa 10 points, 3 rebounds at 3 assists per game ni Melton, kasama pa doon ang 40% sa field at 37% sa 3-point area. Nasa 4-2 ang record pa niya ngayong season at isa din sa biggest addition ng Golden State ngayong taon. Ang papalit naman kay Melton sa rotation or sa minutes niya na mawawala pansamantala or pansamantagal din si Lindy Waters na may average naman ngayong 6 points, 2 rebounds at 1 assist per game. Nasa 47% sa field at 41% sa 3-point area. Sa last 3 games din nakasama si Lindy Waters sa starting unit. Nasa 8 points, 50% sa field at 52% sa 3-point area naman siya. Based din kay Steve Kerr, mag-i-stick siya na si Lindy Waters ang ilalagay niya habang wala na si Melton sa starting unit. Marami naman kasing pwedeng ipalit talaga si Steve Kerr sa starting unit kagaya ni Podziemski na sinabi ng management na siya yung isusunod na magiging main player. Pero base kay Steve Kerr, mini-maintain niya kasi kung sino yung magko-complement na player sa starting unit. Nauna na kasi niyang ibinaba sa second unit si Kuminga, imbes na starting 5. Bago kasi dumating yung December 15 or 16, dun kasi iikot na meron ulit mga teams ang makikipag-trade dahil mawawala na yung restrictions para sa mga player na pumirma ng kontrata nung nakaraang off-season. Ang Golden State din balak mag-trade bago dumating yung deadline para magkaroon ng last push sa West. Pero nung mga nakaraang taon pa, kahit nung nag-champion sila ng 2022, hindi naman sila gumagawa nun ng big trade. Minor trade lang din ang ginagawa nila nun. Kung hindi sila gagawa ng trade, mahirapan sila doon dahil masyadong stuck ngayon yung West. Merong mga player pa ang hindi naglalaro ulit dahil sa injury. 1 to 2 games lang din ang pagitan nila. Ganito rin yung nangyayari sa West. Yung number 11 na Dallas, 8-7 record sila. Pero kapag nilagay mo yung record na yun sa East, magiging number 5. So binalik ulit yung usapan ng trade sa Golden State dahil ang pwede kasi nilang gawin, kumuha ng replacement ni Melton sa G-League. Meron naman talaga sila makukuha doon. Pero dahil injured sa buong taon si DeAnthony Melton, mababaliwala ang $2.8 million na kontrata niya. Ibig sabihin, nasa payroll yun pero walang kapalit na player. So mali pala, hindi pala 2.8, $12.8 million yung kontrata niya. Pwede mag-apply ng disabled player exception ang Warriors na $6.4 million. Ito yung kalahati ng kontrata ni Melton. Pwedeng kumuha ng player doon na kapalit. Ang problema lang dahil nasa 500,000 na lang, lalagpas na sila sa first tax apron, hindi yun iaalaw na mag-exceed. So para mawala yung restriction na yun, dadaan talaga sa trade yung Golden State. So naalala nyo naman yung ginawa ng Knicks nang dinaya nila yung collective bargain agreement. Inalagpas lang nila ng $1 yung kontrata ng mga player na sinama nila sa trade para hindi matawag na minimum contract. Ginamit nila yon para makipag-trade kay Towns. Pwede kasing gawin ng Golden State yun, ang makipag-trade sila na gamit din yung ginawa ng Knicks. Pero ngayon, medyo bantay sarado na ng NBA. Si Kuminga yung nasa trade rumors na iti-trade ng Golden State, pero nakadepende kasi yun kung kailan magiging available si Giannis kasi siya yung gustong kunin. Madali kasing magagamit si Kuminga bilang trade package kung next off-season pa gagawin kesa ngayong taon. Meron pa kasing trade exception ng Golden State na sa $24 million dahil to kay Klay Thompson. Pwede nun saluhin ang kontrata ni Giannis. Kung ngayon taon kasi gagawin, maraming player ang mawawala sa Golden State dahil sa kontrata pa lang ni Giannis. Ina-assure na rin ni Steve Kerr na i-retain nila sa rotation at sa team si Kuminga ngayong taon. Kasi inadmit na rin naman ni Kuminga na okay siya sa role sa Golden State bilang 6-man. Pero malamang hindi niya na makuha yung $200 million na gusto niya. Pwera lang kung siya yung gagamitin ng Golden State na pang-trade kay Giannis para maging match yung salary. Kung next year pa gagawin yun, hindi ngayong taon. Sabi nga nila sa ibang mga write-ups, tumaas ang value ni Kuminga. So hindi, dahil tama yung sinabi ni Steve Kerr dati. Marami pang dapat patunayan si Kuminga. Kaya nga nung last interview ni Kuminga, tinanggap na lang niya yung naging comment ni Steve Kerr. Dati pa, inassure din ni Steve Kerr na 6-man talaga ang role ni Kuminga sa Golden State.